Kung pag-uusapan ng pure scoring talent sa PBA, mahirap hindi isama si Terrence Romeo. Sa kanyang Global Port Days nakita natin ang isang 5'11 guard na kayang mag-crossover, mag-create ng space at tumira mula sa kahit anong anggulo. Hindi man siya pinakamalaki o pinakamalakas, binawi niya ito sa bilis, handles at confidence. At makikita talaga sa stats kung gaano siya kalakas. Sa 2014-2015 season, kanyang record year pa lamang nag-average siya ng 19.66 points per game at naging scoring champion. At habang nakuha niya rin ang Most Improved Player at PBA Mythical Second Team Honors. Nanalo rin siya ng 3-point shootout at naging MVP ng ilang All-Star events. Pero mas nakakatakot ang mga sumunod na dalawang season. Noong 2015 to 2016, umabot siya ng 24.9 points per game, habang nag-average din ng 4 assists at 3.9 rebounds. Sa isang season, nagtala rin siya ng 25.2 points per game sa Philippine Cup. At hindi lang isang beses, 3 beses siyang naging PBA scoring champion. Isang malinaw na indikasyon kung gaano kataas ang offensive ceiling niya. Naging multiple all-time All-Star din siya at nagkaroon ng mga All-Star Game MVP awards. Ang prime Romeo ay hindi lamang scorer. Sa 2017 FIBA Asia Cup, halimbawa, nag-average siya ng 17.8 points at 3 assists per game para sa Gilas Pilipinas. Kabilang ang isang 26-point performance laban sa China kung saan tumira siya ng 5 of 7 mula 3-point range. Pero dito rin nagsimula magkaroon ng malaking problema ang kanyang career. Ito ay ang mga injuries. Paulit-ulit siyang tinamaan ng iba't ibang injury, calf, ankle, shoulder, knee at hamstring problems. Noong 2020, isang shoulder injury ang nagpahinto sa kanya sa PBA bubble at kailangan niya ng humigit kumulang ng 6 to 8 weeks recovery. Noong 2021 naman, nagkaroon siya ng knee injury scare matapos umalis sa laro. Mas naging malinaw ang epekto nito habang tumatagal. Noong 2022 season, 8 games lamang ang kanyang nalaro dahil sa hamstring injury. Pagsapit ng 2023, kahit nakakakita pa rin ng flashes ng dating Terrence Romeo, kailangan na rin maging maingat ang San Miguel sa kanyang minutes. Noong 2024 Philippine Cup Finals, bumalik pa siya habang nagpapagaling mula sa calf strain dahil kailangan siya ng San Miguel. Kahit hindi pa fully recovered, nakapagbigay pa rin siya ng quality minutes. Pagkatapos ng San Miguel era, na-trade siya sa Terra Firma late noong 2024. Unang laro niya ron ay noong January 2025 pero kapansin-pansin na limitado ang kanyang minutes dahil maingat pa rin siya sa injury recovery. At dito nagkaroon ng misconception na bigla na lang nawala si Terrence Romeo. Sa totoo lang, hindi siya biglang nawala. Mas tama sigurong sabihin na unti-unting nawala ang kanyang regular na role at momentum dahil sa kombinasyon ng injuries, age, pagbaba ng availability at pagbabago ng kanyang lugar sa team hierarchy. Nang matapos ang kanyang Terra Firma contract noong 2025, naging unrestricted free agent siya noong 2026. Naglaro pa rin siya sa ibang competition, kabilang ang Dubai International Basketball Championship kasama ang Zamboanga Valientes kung saan nakapagpakita pa siya ng vintage scoring ability. Kaya kung tatanungin kung gaano kalakas ang prime Terrence Romeo, ang sagot ay simple. Elite scorer siya. Hindi perfect player, may mga issue sa shot selection, efficiency at decision making at hindi rin siya naging dominant defensive guard. Pero sa usapang one-on-one scoring, ball handling, shot creation at pagiging unstoppable kapag mainit, kabilang siya sa pinaka-special na guard sa kanyang henerasyon. Ang pinakamalaking what if sa karir niya ay hindi yung kung kaya niya bang maging superstar. Kasi nagawa niya na yun eh. Ang tanong ay kung gaano pa sana kalayo ang mararating niya kung hindi pa ulit-ulit na naantala ng injuries ang kanyang prime. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kapag pinag-uusapan ang mga pinakamagaling na scorer ng PBA, laging lumilitaw ang pangalan ni Terrence the Golden Boy Romeo. The Bro, isang player na maaring mas mataas pa sana ang naging legacy kung nanatili siyang healthy sa pinakamahalagang taon ng kanyang karera. Kung nagustuhan niyo ang mga content namin, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment. Maraming salamat. Peace out.